Sa bawat kwentong ating sinusubaybayan, may mga pusong nasasaktan, may mga lihim na itinatago, at may mga katotohanang naghihintay ng tamang panahon upang mabunyag. Isang makabuluhang araw sa inyo, mga minamahal naming tagapakinig, at maligayang pagbabalik sa ating channel. Sabi nila, ang kinang ng isang diamante ay nasusukat sa paningin. Pero paano kung ang pinakamahalagang yaman ay hindi nakikita ng mga mata? Paano kung ang tunay na halaga ay nakatago sa likod ng isang simpleng anyo, nag-aabang lamang na matuklasan? Samahan ninyo kaming tuklasin ang isang kwentong magpapatunay na ang pinakamatalim na paghihiganti ay isinisilbi ng may karangyaan at estilo. Ang huling pala ng lupa ay tuluyan ng tumabon sa kabaong ni Amor de Mayuga. Kasabay ng bawat lagapak nito sa mamahaling ataol, ang unti-unting pagguho ng mundo ni Sinagtala. Nakatulos ang kanyang mga paa sa kinatatayuan. Hindi alintana ang malamig na dapyo ng hangin ng hapon. Ang suot niyang simpleng itim na bestida na may perpektong tahi at gupit ay tila isang anino sa gitna ng karangyaan ng libing. Isang libing na puno ng mga naglalakihang korona ng bulaklak, mga taong nakasuot ng mga damit na isinadya pa ng mga sikat na taga-disenyo, at mga bulungang mas may bigat pa kaysa sa pakikiramay. Sa gitna ng lahat, tanging si Sinag ang tila hindi kabilang. Isang kamay ang marahang dumapo sa kanyang balikat. Ngunit sa halip na maghatid ng aliw, naghatid ito ng panibagong lamig. Sinag! Ang boses ng kanyang kapatid na si Luningning ay kasing kinis ng perlas, ngunit kasing talim ng bubog. Ayusin mo nga yung kwelyo mo. Ano na lang ang sasabihin ng mga bisita? We have a reputation to protect. Hindi lumingon si Sinag. Nanatili ang kanyang paningin sa puntod na ngayon ay isa ng maliit na bundok ng lupa at mga sariwang bulaklak. At yang suot mo. Patuloy ni Luningning, ang bawat salita ay isang tusok. Simple lang sana ang bilin ko, hindi mo kang abot kaya. Mamanahin mo na rin lang ang kapirasong butik ni Mama. Sana naman ay natuto kang manamit ng tama. Hindi umimik si Sinag. Hahayaan na lamang sana niyang dumaan ang mga salita, tulad ng hangin. Ngunit sa pagkakataong ito, iba. Ang bawat salita ni Luningning ay tila gasolinang ibinubuhos sa isang apoy na matagal na niyang sinusubukang patayin sa kanyang dibdib. Ang bestidang suot niya. Kung alam lang ni Luningning, ito ay isang one of piece mula sa pinakabagong koleksyon ng Hiraya the Label. Isang disenyo na nagkakahalaga ng katumbas ng isang bagong kotse. Isang disenyo niya. Luningning, hayaan mo na ang kapatid mo. Isang baritonong boses ang pumagitna. Si Don Hilarion de Mayuga, ang kanilang ama. Ngunit ang mga mata nito ay hindi nakatingin sa kanila, kundi sa isang matandang senador na kasosyo nito sa negosyo. Lumakad ito papalapit, ngunit nilagpasan lamang si Sinag na parang hindi ito nag-e-exist. Hayaan mo na siya. Ulit ng Don sa kausap. She's sentimental. Manang-mana sa ina. Ang salitang sentimental ay binitiwan nito na parang isang kapintasan, isang kahinaan. At doon, naramdaman ni Sinag ang huling pagtulo ng luhang kanina pa niya pinipigilan. Hindi para sa kanyang ina. Ang luhang yon ay para sa kanyang sarili. Naalala niya ang mga huling salita ni Mama Amor sa kanya. Ang mga kamay mo, anak, may mahikayan. Huwag mong hayaang tapakan nila ang pangarap mo. Huwag mong hayaang maliitin nila kung sino ka, aking Sinagtala. Ikinuyom niya ang kanyang mga palad sa loob ng bulsa ng kanyang bestida. Ramdam niya ang pagbaon ng kanyang mga kuko. Sa loob ng maraming taon, tiniis niya ang lahat, ang pagmamaliit, ang pagwawalang bahala, ang pagtrato sa kanya na parang isang pagkakamali sa isang perpektong pamilya. Ginawa niya iyon para kay Mama. Ngunit ngayon, wala na si Mama. Wala nang dahilan para manahimik. Wala nang dahilan para magtago.
Ang abo ng kahapon ay kailangan ng tangay ng hangin. Matapos ang libing, isa-isang nagsialisa ng mga tao. Naiwan si Sinag kasama ang mga trabahador sa sementeryo na nagliligpit na ng mga gamit. Hinintay niyang maging siya na lamang at ang puntod ng kanyang ina ang natitira. Sa katahimikan, hinugot niya mula sa kanyang maliit na bag ang isang puting rosas. Maingat niya itong inilapag sa ibabaw ng sariwang lupa. Tapos na po ang pagpapanggap ko, ma. Bulong niya sa hangin. Patawarin niyo po ako sa gagawin ko. Pero oras na para malaman nila. Oras na para makita nila ang tunay kong halaga. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo. Bawat hakbang ay may bigat at determinasyon. Nang makarating sa kanyang sasakyan, kinuha niya ang kanyang telepono. Nagdial siya ng isang numero. Isang sagot mula sa kabilang linya. Nagbago ang anyo sa mukha ni Sinag. Nawala ang bakas ng lungkot. Nawala ang anyo ng isang kawawang babae. Ang pumalit ay isang maskarang gawa sa yelo at bakal. Ang kanyang boses, nang magsalita siya, ay walang bahid ng pag-aalinlangan. Malamig, matatag, makapangyarihan. Kaylan, ihanda mo na ang lahat. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang mga mata ay nakatanaw sa papadilim na kalangitan. Simulan na natin. Ang amoy ng bagong katad at mamahaling pabango ang sumalubong kay Luningning Di Mayuga Valderrama pagpasok niya sa pinakapaborito niyang luxury boutique. Ito ang kanyang santuwaryo, ang lugar kung saan ang lahat ng problema ay nabubura ng kinang ng ginto, ng kinis ng seda, at ng perpektong pagkakatahi ng mga damit na nagkakahalaga ng sweldo ng isang ordinaryong empleyado sa loob ng isang taon. Good afternoon, Ma'am Luningning, bati ng sales attendant na tila nakakita ng isang diyosa. Get me the new arrivals from the Paris collection. Utos niya. Hindi man lang ito tinatapunan ng tingin. Ang kanyang atensyon ay nasa isang pulang handbag na nakadisplay sa isang salaming estante. Iyon ang gamot na kailangan niya ngayon. Isang pampamanhid sa sakit ng ulo na dulot ng mga problemang iniwan niya sa mansyon. Pagkatapos ng halos isang oras na pamimili, lumabas siya sa tindahan na may bitbit na 5 paper bag. Ngunit ang panandaliang saya ay agad naglaho nang makita niya ang kanyang asawa, si Ricardo Valderrama, na nag-aabang sa labas, nakasandal sa kanilang itim na sedan at may gusot sa noo. Luningning, ano na naman yan? Tanong ni Ricardo. Ang boses ay iritado. Hindi pa ba sapat ang mga damit mo na hindi mo na maisara ang walk-in closet mo? Stress reliever, Ricky. You should try it sometime. Sagot ni Luningning, sabay abot ng mga paper bag sa kanilang driver. Hindi ito ang oras para mag-shopping, Luningning. Hindi mo ba naiintindihan? Your father called. Emergency meeting. Ngayon na. Ang pagbanggit sa emergency meeting ay nagdulot ng kaba sa dibdib ni Luningning. Sa nagdaang mga linggo, palagi na lang may emergency meeting. At sa bawat pagkikita, palaging may masamang balita. Pagdating nila sa mansyon ng mga Di Mayuga, ang bigat ng atmosfera ay halos nakakasakal. Nakaupo ang kanyang ama, si Don Hilarion, sa dulo ng mahabang lamesa sa kanilang conference room. Ang dati matikas na tindig nito ay tila nabawasan. Ang mga balikat nito'y bahagyang nakayuko. Nasaan si Sinag? Tanong ni Don Hilarion nang hindi tumitingin sa kanila. Papa, alam mo namang walang alam yun sa negosyo. Baka mas lalo lang tayong guluhin nun dito. Mabilis na sagot ni Luningning. Isang malakas na kalabog ng palad sa lamesa ang nagpatigil sa kanya. Narito na ang report mula sa ating mga abogado. Sabi ng Don, ang boses ay pagod at puno ng galit. Itinulak nito ang isang folder sa gitna ng lamesa. Kinuha ito ni Ricardo at binuklat. Ang mukha niya ay unti-unting namutla. Hilarion, totoo ba to? 40%? 40% na ng Legado Di Mayuga Corporation ang pag-ari ng mysterious investor na yan? Tumango si Don Hilarion.
At hindi sila tumitigil. Araw-araw, may mga minor stockholders na nagbebenta sa kanila. They are bleeding us dry, systematically. Parang isang ahas na dahan-dahang pumupulupot sa atin hanggang sa hindi na tayo makahinga. Sino ba sila? Sigaw ni Luningning. Ang pagkataranta ay nagsisimula nang gumapang sa kanyang sistema. Bakit nila tayo ginaganito? We have connections. We are the Dimayugas. Ang koneksyon ay walang silbi kung wala ka ng pera. Luningning, sagot ng kanyang ama. At ang di nyo alam, ang mga bangko, they are calling in our loans, all of them, at the same time. Pakiramdam ni Luningning ay umiikot ang kanyang paligid. Ang pundasyon ng mundong kanyang ginagalawan, ang yaman, ang kapangyarihan, ang pangalang Dimayuga, ay unti-unting nayayanig. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Sinag. May dalang isang tray ng kape. Ang simpleng presensya nito, ang payapang anyo nito, ay tila isang insulto sa kaguluhang kanilang nararamdaman. Sinag, umalis ka nga dito. Hindi ito oras para maglaro ng kasambahay. Bulyaw ni Luningning. Ngunit hindi natinag si Sinag. Dahan-dahan niyang inilapag ang tray sa lamesa. Narinig ko po ang pinag-uusapan ninyo. Mahinahon niyang sabi. Baka makatulong po ako. May kaunti po akong ipon mula sa butik. Hindi man kalakihan pero isang malutong na halakhak ang kumawala mula kay Luningning. Isang tawang puno ng pang-iinsulto. Ipon? Mula sa tindahan ng mga retaso ni Mama? Lumapit siya kay Sinag at tinitigan ito mula ulo hanggang paa. Anong magagawa ng barya mo? Pambili ng tissue para sa mga luha natin kapag tuluyan na tayong gumuho. Huwag ka ngang magpatawa, Sinag. Manatili ka na lang sa maliit mong mundo. Hayaan mo ang mga totoong problema sa mga nakakaintindi. Hindi nagsalita si Sinag. Tumingin lamang ito kay Luningning. Pagkatapos ay sa kanilang ama na ni hindi man lang siya sinuwayan. Isang malamig na kislap ang dumaan sa mga mata ni Sinag bago ito marahang tumango at tumalikod. Habang naglalakad si Sinag palabas, hindi nila alam na sa isip nito, tinatantiya niya ang halaga ng lahat ng nasa silid na yon. Ang antigong lamesa, ang mga pintas sa dingding, ang relo sa kamay ng kanyang ama, ang alahas sa leeg ni Luningning. Lahat ng yon, sa lalong madaling panahon, ay magkakaroon ng bagong may-ari. Nang makalabas si Sinag, ang abogado ng pamilya ay biglang tumawag sa speakerphone. Ang boses nito ay nanginginig. Don Hilarion, may balita po ako. Ano yon? Ang mysterious investor. Nagpadala sila ng mensahe, isang pinal na alok. Huminga ng malalim ang abogado. Either we sell them the entire company for a humiliatingly low price, or they will execute a hostile takeover that will force us into bankruptcy by next week. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang presyo ng kanilang kayabangan, ng kanilang pangalan, ng kanilang Luningning, ay biglang naging napakalinaw. At ito ay isang presyong hindi na nila kayang bayaran. Ang amoy ng alikabok at lumang tela sa butik ni Mama ay napalitan ng malamig na hangin mula sa sentralisadong aircon at ng banayad na halimuyak ng mamahaling leather. Isang pinto na gawa sa frosted glass ang nagbukas ng walang tunog at pumasok si Sinagtala Dimayuga sa isang opisina na ang laki ay halos kasinlaki na ng buong butik ng bihis diwa. Mula sa floor-to-ceiling na bintana, tanaw ang buong cityscape ng Makati, kumikinang sa ilalim ng dapit hapon. Ito ang kanyang tunay na mundo. Ma'am Sinagtala, bati ng isang lalaking nakatayo sa tabi ng isang malaking mesa na gawa sa mahogany. Siya ay si Kaylan Sandoval, ang kanyang abogado at kanang kamay. Ang nag-iisang tao sa mundo na nakakaalam sa dalawang mukha ni Sinag. Tinanggal ni Sinag ang kanyang salamin at inilapag ito sa mesa. Sa isang iglap, tila nagbago ang kanyang buong katauhan.
Nawala ang sinag na tila nalulunod sa sariling bestida. Ang humalili ay isang babaeng may matalas na titig, may matikas na tindig, at may awtoridad na hindi matatawaran. "Kamusta ang pagpupulong, Kaylan?" Tanong niya. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat. "Exactly as you predicted," sagot ni Kaylan, sabay abot ng isang tablet. "Panic is setting in. They are cornered. Your final offer was the kill shot." Tiningnan ni Sinag ang screen. Nandoon ang lahat. Ang bumabagsak na stock prices ng Legado de Mayuga. Ang listahan ng mga ari-ariang malapit ng i-foreclose ng bangko. Ang pangalan ng kanyang ama at kapatid. Sa ibabaw ng mga dokumentong nagpapatunay ng kanilang pagkabaon sa utang. Hindi nagbago ang ekspresyon sa kanyang mukha. "Good," tanging nasabi niya. Lumapit si Kaylan. May bahid ng pag-aalala sa kanyang mga mata. "Sigurado ka pa ba rito, Sinag? This is not just business anymore. This is personal. Pamilya mo pa rin sila." Kinuha ni Sinag ang isang maliit na picture frame mula sa kanyang mesa. Ito ay isang luma at kupas ng litrato. Isang batang babae na may malaking ngiti, buong pagmamalaking ipinapakita ang kanyang iginuhit na damit sa kanyang ina. Ang inang iyon ay si Amor, na nakangiti rin. Ang mga matay puno ng paghanga para sa anak. Sila rin ang pamilyang tumalikod sa pangarap ng batang to, Kaylan. Sabi ni Sinag. Ang kanyang mga daliri ay marahang humahaplos sa larawan. Sila rin ang pamilyang halos durugin ng kanyang diwa. Ginagawa ko ito hindi para sa kanila, kundi para sa kanya. Itinuro niya ang ina sa litrato. Para sa alaala niya. Para sa hustisya. Ibinalik niya ang picture frame sa pwesto nito. Muli siyang humarap kay Kaylan. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab. The De Mayuga legacy they are so proud of was built on my mother's quiet sacrifices and my hidden talents. It's time they learn what it truly means to build something from nothing. To earn it. Ipinakita ni Kaylan sa screen ang isang organizational chart. Sa pinakatuktok ay ang pangalan ng Hiraya the Label. At sa ilalim nito, may isang arrow na nakaturo sa isang kahon na may nakasulat na Legado de Mayuga Corporation. "So what's the next step, boss?" Tanong ni Kaylan. Ang pag-aalala ay napalitan na ng propesyonal na tono. Lumakad si Sinag patungo sa bintana. Tinanaw ang mga ilaw ng syudad sa ibaba. Ang bawat ilaw ay tila isang pangarap, isang ambisyon. Tulad ng sa kanya, maraming taon na ang nakalipas. Nais nilang makilala ang mysterious investor. Bahagya siyang napangiti, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Then we give them what they want. Set a meeting, but not with me." Anong ibig mong sabihin? "They will meet with our international acquisitions team, a panel of foreign-sounding names that will intimidate them. I want them to feel small. I want them to feel helpless. I want them to beg." Natahimik si Kaylan. Ang plano ni Sinag ay hindi lamang isang business takeover. Ito ay isang psikolohikal na pagwasak, isang perpektong pagkakahabi ng paghihiganti. "At ako?" tanong ni Sinag, tila sa kanyang sarili. "Ako ay mananatili sa butik, mag-aayos ng mga damit, maglilinis ng alikabok, maghihintay sa kanilang pagbagsak." Tumingin siya kay Kaylan. Ang kanyang desisyon ay pinal at hindi na mababali. Ipatupad mo ang phase 2. Siguraduhin mong mararamdaman nila ang bawat pagbagsak. Ang phase 2, gaya ng tawag dito ni Sinag, ay hindi isang malakas na pagsabog. Ito ay isang mabagal at masakit na pagguho. Bawat piraso ay maingat na tinatanggal hanggang sa wala ng matirang pader na masasandalan. Naramdaman ito ni Luningning sa mga simpleng bagay. Una, sa kanyang telepono. Ang dating walang tigil na pag-ring mula sa mga kaibigang nag-aaya para sa brunch o high tea ay biglang tumahimik. Ang mga tawag na natatanggap niya ngayon ay mula sa mga credit card companies. Ang mga boses sa kabilang linya ay hindi na magalang.
kundi mapilit at nagbabanta. Pangalawa, sa kanyang social life, isang gabi, buong paghahanda siyang dumating sa isang charity ball. Isang taunang pagtitipon ng mga elite ng syudad kung saan dati ay isa siya sa mga reyna. Ngunit sa taong ito, hinarang siya ng security sa may velvet rope. "I'm sorry, Ma'am Valderrama, but your name, it's not on the list," sabi ng gwardiya. Iniiwasan ng kanyang nanlilisik na mga mata. "What do you mean it's not on the list? I am Luningning de Mayuga Valderrama." Halos isigaw niya. Ang kanyang dignidad ay unti-unting natutunaw sa bawat segundong hindi siya pinapapasok. Nakita niya sa loob ang kanyang mga dating kaibigan, tumitingin sa kanya, hindi na may paghanga, kundi may awa at pag-uusisa, para siyang isang palabas na ayaw nilang palampasin. Sa kahihiyan, mabilis siyang tumalikod at halos takbuhin ang daan pabalik sa kanyang kotse. Ang pinakamasakit na dagok ay mula sa sarili niyang tahanan. "Hindi ko na kaya ito, Luningning," sabi ni Ricardo isang gabi, habang nag-iimpake ito ng isang maliit na maleta. "Ang pangalan ng pamilya ko ay nadadamay na sa kahihiyan ng pamilya mo." Araw-araw, may tumatawag sa opisina, nagtatanong kung kailan magbabayad ng utang ang mga Di Mayuga. Hindi ko na masikmura. "Ricky, iiwan mo ako?" Hindi makapaniwalang tanong ni Luningning. Ang mga luha ay nagbabadyang tumulo. Sa gitna ng lahat ng ito, gano'n na lang ba yon? "Tumawag ka. Pag naayos mo na ang gulo ninyo," malamig na sagot ni Ricardo. Hindi man lang siya nilingon bago tuluyang lumabas ang pinto. Naiwan si Luningning sa gitna ng kanilang malawak na silid, napapalibutan ng mga mamahaling gamit na ngayon ay tila walang halaga. Ang mga pader na akala niya ay matibay, ang yaman, ang pangalan, ang kanyang pag-aasawa ay sabay-sabay na gumuho. Sa kanyang galit at desperasyon, isa lang ang pumasok sa kanyang isip. Si Sinag, ang kapatid niyang walang silbi, ang malas sa pamilya. Mabilis niyang pinatakbo ang kotse, ang ulan sa labas ay kasabay ng unos sa kanyang dibdib. Dumiretso siya sa Bihis Diwa, ang maliit na tindahan na kinasusuklaman niya. Pagpasok niya, nakita niya si Sinag na payapang nagtutupi ng mga damit, tila walang kamalay-malay sa dilubyong nangyayari sa kanilang pamilya. "Ikaw!" sigaw ni Luningning. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. "Masaya ka na ba? Ha? Habang kami ay unti-unting namamatay, ikaw ay nandito lang, naglalaro sa mga basahan mo?" Hindi na nagsisinag. Ipinagpatuloy nito ang pagtutupi. "Kasalanan mo to. Simula nang ikaw ang nag-manage nitong tindahan, sunod-sunod na ang kamalasan sa pamilya. You're a jinx, isang inutil na pabigat." Inangat ni Sinag ang kanyang ulo. Ang dating maamong mga mata nito ay napalitan ng isang bagay na hindi pa nakikita ni Luningning dati. Isang bagay na malamig at matalim. "Tapos ka na, ate?" tanong ni Sinag. Ang boses ay sobrang kalmado na lalong nagpainit ng ulo ni Luningning. "Hindi. Hindi pa ako tapos." Itinuro niya ang dibdib ni Sinag. "Huwag mong isipin na dahil wala na si Mama para protektahan ka, ay magiging kawawa ka na. You are nothing, Sinag. At kahit kailan, mananatili kang a little nobody." Inilapag ni Sinag ang damit na kanyang tinutupi. Dahan-dahan siyang tumayo at humarap sa kanyang kapatid. "Maybe you're right," sabi ni Sinag. "Maybe I am a nobody." May kinuha siyang isang card mula sa ilalim ng counter. Inabot niya ito kay Luningning. But this nobody got an invitation. Nanginginig ang kamay na kinuha ni Luningning ang card. Ito ay isang imbitasyon. Isang eksklusibong imbitasyon para sa private viewing ng pinakabagong koleksyon ng Hiraya The Label. Ang pinakamainit na fashion event ng taon. Ang event kung saan siya hinarang sa pinto kanina. At ang imbitasyon ay nakapangalan kay
Miss Sinagtala di Mayuga. Napaawang ang bibig ni Luningning. Tumingin siya mula sa imbitasyon patungo sa malamig na mga mata ng kanyang kapatid. Sa isang iglap, isang nakakakilabot na pagdududa ang gumapang sa kanyang isipan. Pero mabilis niya itong iwinaksi. Imposible. Nagmamakaawa ka lang sa kanila para sa isang tiket, ano? Mapanuyang sabi ni Luningning. Kahit na ang kanyang boses ay nawalan na ng dating kumpiyansa, hindi sumagot si Sinag. Tinalikuran lamang niya ito at bumalik sa kanyang ginagawa. Ang pananahimik ni Sinag ay mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Lumabas si Luningning ng tindahan na gulong-gulo ang isip. Habang papalayo, hindi niya namalayan ang pagtawag ng kanyang asawa, ngunit hindi niya ito sinagot. Ang kanyang atensyon ay nasa malamig at matigas na katotohanan na unti-unting lumilinaw sa kanyang harapan, na ang mundong kanyang kilala ay hindi lang basta gumuho. May isang taong sadyang gumigiba nito, piraso bawat piraso. Pagkaalis ni Luningning, ang katahimikan sa bihis diwa ay tila mas naging mabigat. Naiwan si Sinag na nakatayo sa gitna ng tindahan, napapalibutan ng mga damit, na naging saksi sa galit ng kanyang kapatid. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanya. Ang paghihiganti ay parang isang magandang damit na gawa sa pinakamahal na tela. Ngunit habang isinusuot, ramdam mo ang bawat tusok ng karayom sa iyong balat. Masakit, ngunit kailangan. Para maibsan ang bigat sa kanyang dibdib, nagpasya siyang ayusin ang mga lumang gamit ng kanyang ina na nakatago sa maliit na stockroom. Habang nililinis niya ang isang lumang aparador na puno ng mga rolyo ng tela, napansin niya ang isang bahagi ng sahig na tila hindi pantay. Kinuha niya ang isang gunting at maingat na inangat ang nakausling tabla. Bumungad sa kanya ang isang maliit at nakalak na baul na gawa sa kahoy. Nakaramdam siya ng kaba. Alam niyang sa kanya lamang ipinagtapat ng ina ang tungkol sa mga lihim na tahi at taguan nito sa bahay. Pero ang baul na ito ay bago sa kanyang paningin. Maingat niya itong inangat at dinala sa maliit na opisina sa likod. Nang walang mahanap na susi, wala siyang nagawa kundi sirain ang lumang kandado. Sa pagbukas ng takip, isang amoy ng lumang papel at lavender ang humalimuyak. Sa loob, maingat na nakasalansan ng ilang mga bagay, isang maliit na sewing kit, mga tuyong bulaklak at 2 bagay na agad pumukaw sa kanyang atensyon. Isang luma at makapal na talaarawan na may leather cover at isang lumang passbook ng bangko. Nanginginig ang mga kamay na binuklat ni Sinag ang talaarawan. Ang bawat pahina ay puno ng pamilyar na sulat kamay ng kanyang ina. Ang mga unang pahina ay puno ng masasayang alaala, mga kwento tungkol sa paglaki nilang magkapatid. Napangiti siya nang mabasa ang tungkol sa unang beses na nagdoodle siya ng isang damit sa pader ng kanilang bahay. Ngunit habang lumilipat ang mga pahina, unti-unting nagbabago ang tono ng mga salita. Ang saya ay napalitan ng lungkot, ng pag-aalala. Napakatalino ng aking Sinagtala. Nakikita ko ang sarili ko sa kanya. Ang kanyang mga guhit, may buhay. Ngunit si Hilarion, ang tingin lang dito ay isang libangan. Si Luningning naman, sa halip na matuwa para sa kapatid, inggit ang kanyang nararamdaman. Kaninang umaga, nakita kong pinunit niya ang sketchpad ni Sinag. Ang sakit sa puso. Bawat salita ay isang hiwa sa puso ni Sinag. Hindi niya alam na nasaksihan pala iyon ng kanyang ina. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa hanggang sa marating niya ang isang entry na may petsang 10 taon na ang nakalipas. Ang taon kung kailan siya nagdesisyong itago ang kanyang talento at magpanggap na simple at walang ambisyon. Nagdesisyon ang aking anak na itago ang kanyang liwanag. Para sa kapayapaan sa pamilya, sabi niya. Ang hindi niya alam, sa pagpatay niya ng sariling apoy, pinapatay niya rin ang isang bahagi ng aking puso.
Hindi ito ang pangarap ko para sa kanya. Kailangan kong gumawa ng paraan. Binuklat niya ang kasunod na pahina at doon may isang sobre na nakasingit. Sa loob nito ay ang bank passbook. Nang buksan niya ito, nanlaki ang kanyang mga mata. May lamang malaking halaga ang account, ang lahat ng naipon ng kanyang ina sa buong buhay nito. At sa ilalim ng huling transaksyon, may isang maliit na sulat. Para sa pangarap mo, aking sinagtala. Gamitin mo ito para bumuo ng sarili mong mundo. Isang lugar kung saan walang sino man ang makakayurak sa iyong talento. Ito ang aking lihim na pamana para sa iyo. Tumulo ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Ang buong akala niya ay nag-iisa siyang lumaban. Ang buong akala niya ay walang sino mang naniwala sa kanya. Ngunit sa lahat ng panahong yon, ang kanyang ina ay nasa likod niya, gumagawa ng paraan sa paraang alam nito. Ang hiraya, the label, ang imperyong binuo niya ay hindi pala nagsimula sa wala. Nagsimula ito sa lihim na pagmamahal at sakripisyo ng kanyang ina. Pinunasan niya ang kanyang mga luha, ang kanyang determinasyon ay mas lalong tumibay. Ngunit nang akma na niyang isasara ang talaarawan, napansin niya ang huling-huling entry. Ang sulat kamay ay magulo at nanginginig. Tila isinulat ng nagmamadali. Ito ay isinulat 2 linggo bago pumanaw ang kanyang ina. Kasalanan ni Hilarion ang lahat. Akala niya ay hindi ko alam. Ang pagsusugal niya, ang malalaking pagkakautang niya sa mga taong mapanganib. Uubusin kami nito. Sinubukan kong kausapin siya, ngunit ang kanyang kayabangan, mas matigas pa sa bakal. Panginoon, iligtas niyo po ang aking mga anak. Natigilan si Sinag. Ang pagbagsak ng legado ni Mayuga ay hindi lang pala dahil sa masamang pamamahala. May mas malalim, mas madilim na dahilan. Ang kanyang ama ay hindi lang isang palpak na negosyante, isa siyang sugarol. Isinara niya ang talaarawan, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Ang plano niya ay hindi na lamang tungkol sa pagkuha ng respeto. Ito ay tungkol sa paglilinis ng dumi na matagal nang itinatago ng kanyang ama. Ito ay tungkol sa pagliligtas sa tunay na legado ng kanyang ina. Ang laro ay nagbago. At ngayon, hawak niya ang lahat ng alas. Nasa 35 palapag ng isang gusali sa Bonifacio Global City ang opisina ni Kaylan Sandoval. Ang kanyang mundo ay gawa sa salamin, bakal, at libo-libong pahina ng mga legal na dokumento. Sanay siyang magbasa ng mga maliliit na letra sa kontrata. Sanay siyang maghanap ng mga butas sa kasunduan. At higit sa lahat, sanay siyang magtago ng mga sikreto. Ngunit ang sikretong itinatago niya para kay Sinagtala di Mayuga ang pinakamabigat sa lahat. Kaninang umaga, tumawag si Sinag. Ang boses nito sa telepono ay may kakaibang bigat. Isang lamig na tila tumagos hanggang sa kanyang kaluluwa. May pagbabago sa plano, Kaylan, sabi nito. I want to accelerate the final phase. Prepare the final acquisition documents, all of them, today. Pero Sinag, ang usapan ay bibigyan pa natin sila ng 1 linggo. The terms have changed. Do it, Kaylan, now. At ibinaba nito ang telepono. Napabuntong hininga na lang si Kaylan habang pinagmamasdan ng nagtataas ang gusali sa labas ng kanyang bintana. May mga pagkakataong nakakaramdam siya ng awa para sa mga di Mayuga. Ngunit sa tuwing maaalala niya ang kwento ni Sinag, ang mga taon ng pagmamaliit na tiniis nito, ang awa ay napapalitan ng isang propesyonal na determinasyon. Trabaho lang ito. At si Sinag ang kanyang kliyente. Nagsimula siyang ihanda ang mga dokumento, daan-daang pahina na maglilipat ng lahat ng pag-aari, lahat ng shares, lahat ng natitirang yaman ng mga di Mayuga sa ilalim ng isang bagong pangalan. Una niyang inimprenta ang Deed of Absolute Sale, ang pinakaimportanteng papel sa lahat.
Dito nakasaad ang pagbebenta ng Legado de Mayuga Corporation. Sa ilalim ng seller, nakalista ang pangalan ni Don Hilarion de Mayuga. Sa ilalim ng buyer, nakalagay ang pangalan ng isang korporasyon na itinatag ni Sinag para sa layuning ito, ang Hiraya Global Holdings Inc. Pagkatapos, kailangan niyang i-cross-check ang dokumentong ito sa Articles of Incorporation ng Hiraya Global Holdings Inc. Ito ay standard procedure, isang bagay na ginagawa niya araw-araw. Binuksan niya ang naka-encrypt na file na ipinadala sa kanya ni Sinag noong sinisimulan pa lang nila ang lahat. Inilagay niya ang dalawang dokumento, ang Deed of Sale at ang Articles of Incorporation, nang magkatabi sa kanyang malawak na mesa. Sinimulan niyang basahin, pangalan ng korporasyon, Hiraya Global Holdings, Inc. check, address ng opisina, BGC Taguig, check, layunin ng korporasyon, investment and acquisition, check. Pagkatapos ay dumating siya sa listahan ng mga incorporators at major shareholders. Dito, inaasahan niyang makikita ang mga pangalan ng ilang foreign partners o shell corporations na ginagamit nila para protektahan ang pagkakakilanlan ni Sinag. Ngunit hindi iyon ang kanyang nakita. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa isang linya. Binasa niya ito. Binasa niya ulit. At sa ikatlong pagbasa, naramdaman niya ang pagtayo ng kanyang mga balahibo. Major shareholder and chairman of the board, Sinagtala A. de Mayuga. Percent ownership. Nanlaki ang mga mata ni Kaylan. Hindi ito maaari. Ang buong akala niya ay ginagamit nila ang korporasyon para manatiling anonymous si Sinag. Ang buong plano ay nakasalalay sa pagiging isang mysterious at foreign investor. Ngunit ang pangalan sa opisyal na dokumento ay ang pangalan mismo ni Sinag. Ano ang ibig sabihin nito? Bulong niya sa sarili. Mabilis niyang binuklat ang iba pang mga papeles na maglilipat ng pagmamay-ari sa mansyon ng mga de Mayuga, sa kanilang mga sasakyan at maging sa kanilang mga bank account. Sa bawat dokumento, sa linya kung saan dapat nakalagay ang pangalan ng korporasyon, iisang pangalan ang nakasulat. Hindi Hiraya Global Holdings Inc., kundi Sinagtala A. de Mayuga. Napaupo si Kaylan sa kanyang silya, tila biglang naubusan ng lakas. Ngayon niya lang naintindihan ang lahat. Ngayon niya lang nakita ang tunay na lalim at talino at kalupitan ng plano ni Sinag. Hindi lang niya binibili ang kumpanya ng kanyang pamilya. Hindi niya lang tinatalo ang mga ito sa isang corporate game. Inililipat niya ang lahat ng pag-aari ng mga ito sa sarili niyang pangalan. Ito ay hindi na isang business acquisition. Ito ay isang personal na pag-angkin, isang deklarasyon, isang pagbawi sa lahat ng ipinagkait sa kanya. Hindi lang pala Hiraya ang bumibili sa legado. Bulong ni Kaylan sa hangin. Ang kanyang boses ay puno ng pagkamangha at bahagyang takot. Ang pangalan sa titulo ay Sinagtala de Mayuga. Napatingin siya sa telepono. Gusto niyang tawagan si Sinag. Gusto niyang tanungin kung bakit. Ngunit alam niya ang sagot. Inilagay niya ang buong imperyo niya sa sarili niyang pangalan. Patuloy niya sa kanyang sarili habang dahan-dahang inaayos muli ang mga papeles. Ito ay personal at sa kauna-unahang pagkakataon, naunawaan ni Kaylan na ang laban na ito ay hindi magtatapos sa isang pirmahan lamang sa conference room. Magtatapos lamang ito kapag ang bawat miyembro ng pamilya de Mayuga ay mapipilitang basahin, aminin at tanggapin ang pangalan na matagal na nilang binaliwala. Ang pangalan ng tunay na reyna. Ang katok sa pinto ng mansyon ng mga de Mayuga ay hindi na magalang. Ito ay malakas, mapilit at walang pasensya. Nang buksan ito ni Luningning, bumungad sa kanya ang ilang lalaking nakauniforme, may kasamang isang babaeng naka-power suit. May inabot itong isang makapal na sobre. "Writ of possession, ma'am," sabi ng babae. Ang boses ay walang emosyon.
Ipinag-uutos po ng korte na lisanin ninyo ang property na ito sa loob ng 24 na oras. Sa likod nila, nakita ni Luningning ang isang malaking truck. Mula dito, bumaba ang mga trabahador na may dalang mga rolyo ng malalaking "For sale" at "Property of the bank" tarpaulins. Hindi maaari ito, sigaw ni Luningning. Sinusubukang isara ang pinto, ngunit huli na ang lahat. Pumasok sila. Ang kanilang mga sapatos ay yumurak sa mamahaling Persian rug na minana pa niya sa kanyang lola. Sa parehong sandali, bumaba ng hagdanan si Don Hilarion na akit ng ingay. Nang makita niya ang mga tao at ang papel na hawak ni Luningning, ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Anong ibig sabihin nito? Tanong niya. Ang boses ay mahina. Talo na tayo, Hilarion, sabi ng babaeng nakasuit. The new owner wants the property vacated immediately. New owner? Sinong bagong may-ari? Ngunit hindi na nasagot ang kanyang tanong. Hinawakan ni Don Hilarion ang kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Ang kanyang mga mata ay nanlaki bago siya tuluyang nawalan ng balanse at bumagsak sa sahig. "Papa!" Ang sigaw ni Luningning ay umalingaw sa buong mansyon. Ang sumunod na mga oras ay isang malabong panaginip para kay Luningning. Ang tunog ng sirena ng ambulansya, ang malamig at maputing pasilyo ng ospital, ang mga salita ng doktor, "Massive heart attack." "He's stable, but he needs to avoid any form of stress." Stress, isang salitang tila isang biro sa puntong iyon. Paano nila iiwasan ng stress kung wala na silang babalikang bahay? Kung ang lahat ng kanilang bank accounts ay frozen? Kung ang pangalan nila ay naging kasing dumi ng basahan? Tumawag siya kay Ricardo, ngunit ang numero nito ay hindi na makontak. Sinubukan niyang tawagan ang kanyang mga kaibigan. Walang sumasagot. Naiwan siyang mag-isa sa ospital, nakaupo sa isang plastic na upuan sa labas ng ICU. Yakap-yakap ang kanyang sarili. Ang suot niyang damit na gawa sa seda ay tila isang costume mula sa isang buhay na hindi na kanya. Sa kanyang bulsa, wala siyang ibang dala kundi ang susi ng kanyang kotse at ilang libong piso. Wala na siyang mapupuntahan. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang lugar ang pumasok sa kanyang isipan. Isang lugar na kinasusuklaman niya. Isang lugar na sumisimbolo sa lahat ng itinatakwil niya. Ngunit ito na lang ang natitira sa kanya. Ang bihis diwa. Naglakad siya sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan. Hindi na alintana ang pagkasira ng kanyang mamahaling sapatos. Bawat hakbang ay isang dagok sa kanyang natitirang pride. Pagdating niya sa tapat ng maliit na butik, huminto siya. Sa loob, sa kabila ng salaming bintana, nakita niya ang isang pamilyar na silweta. Si Sinag, payapang nag-aayos ng mga damit sa manikin. Ang mainit na ilaw sa loob ng tindahan ay tila nangungutya sa kadiliman at lamig na kanyang nararamdaman sa labas. Ilang minuto siyang nakatayo roon, basang-basa, nanginginig. Nakikipaglaban sa huling hibla ng kanyang kayabangan. Ngunit sa huli, nanaig ang desperasyon. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Ang tunog ng maliit na kampanilya sa itaas nito ang nagpahayag ng kanyang pagdating. Napalingon si Sinag. Sa pagkakita nito sa anyo ng kanyang kapatid, basang-basa, ang buhok ay gusot, ang mukha ay puno ng pagkatalo. Walang ekspresyong mababasa sa mukha nito. Hindi na sumigaw si Luningning. Hindi na siya nagalit. Wala nang natirang lakas para doon. Ang tanging nagawa niya ay umiyak. Isang iyak na hindi na mapigil. Isang iyak na nagmumula sa kaibuturan ng isang durog na kaluluwa. Bumagsak ang kanyang mga tuhod sa sahig. Ang babaeng dating reyna ay ngayon ay isang pulubing nagmamakaawa. Pigbiniya, ang kanyang boses ay halos hindi na marinig sa gitna ng kanyang pag-iyak. "Tulungan mo kami."
Tumingin siya sa kanyang kapatid. Ang mga matang dati puno ng pangmamata ay ngayon ay puno ng pagsusumamo. Kahit konti lang, pakiusap. Tinitigan lamang siya ni Sinag. Ang katahimikan ay masakit, mas mabigat kaysa sa anumang salita. Pagkatapos ng tila isang kawalang hanggan, dahan-dahang lumuhod si Sinag para magpantay ang kanilang mga mata. Hinawi nito ang basang buhok na tumatakip sa mukha ni Luningning. Inaasahan ni Luningning ang isang yakap, isang salita ng pag-asa. Ngunit ang ibinigay sa kanya ni Sinag ay isang bagay na mas malamig pa sa ulan sa labas. Isang tinging walang awa. "Hindi na ngayon, ate." Marahan ngunit matatag na sabi ni Sinag. Ang bawat salita ay isang pinal na hatol. Huli na ang lahat. Isang linggo matapos ang insidente sa ospital, si Don Hilarion ay nakalabas na. Ngunit tila 10 taon ang itinanda ng kanyang anyo. Pansamantala silang nakikitira ni Luningning sa isang maliit na kondong pag-aari ng isang malayong kamag-anak. Isang malaking sampal sa kanilang dating marangyang pamumuhay. Isang umaga, nakatanggap sila ng isang formal na sulat sa pamamagitan ng isang courier. Ito ay mula sa mga bagong may-ari ng Legado de Mayuga. Inaanyayahan sila sa isang pulong para pag-usapan ang kanilang final settlement. "Kailangan nating pumunta," sabi ni Luningning sa ama. "Ito na siguro ang pagkakataon nating makiusap, kahit kaunting awa lang." Pumayag si Don Hilarion. Sa puntong ito, wala na silang pagpipilian kundi ang lunukin ang kanilang pride. Dumating sila sa dating gusali ng Legado de Mayuga, ngunit ang pangalan sa itaas ay bago na. Hiraya de Mayuga Group. Bawat hakbang nila sa loob ay isang paalala ng lahat ng nawala sa kanila. Ang mga empleyadong dati yumuyuko sa kanila ay ngayon ay tinitingnan sila na may halong awa at pag-uusisa. Iginiya sila patungo sa pinakamalaking conference room, ang opisina na dating pag-aari ni Don Hilarion. Puno ng kaba ang kanilang dibdib. Handa na silang harapin kung sino man ang makapangyarihang dayuhan na nagpabagsak sa kanila. Pagpasok nila, ang silid ay halos walang tao. Tanging si Kaylan Sandoval ang nakatayo sa isang tabi. Sa gitna ng silid, sa dulo ng mahabang mesa, ay isang malaking leather chair na nakatalikod sa kanila, nakaharap sa malawak na bintana. "Maupo po kayo," sabi ni Kaylan. Ang kanyang boses ay formal. Nasaan ang bagong may-ari?" Nanginginig na tanong ni Don Hilarion. She's waiting for you," sagot ni Kaylan. Dahan-dahan, umikot ang silya. Ang oras ay tila bumagal. Ang pag-ikot ng silya ay parang isang eksena sa isang pelikula. Bawat segundo ay puno ng tensyon, at nang tuluyan itong humarap sa kanila, ang mga bibig nina, Luningning at Don Hilarion ay sabay na napaawang. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanilang mga baga. Ang nakaupo sa trono ng kanilang nawalang kaharian, suot ang isang damit na sumisigaw ng kapangyarihan at karangyaan, na may ekspresyong kalmado ngunit kasing talim ng yelo, ay walang iba kundi si Sinag Tala. Halos pabulong na sabi ni Luningning. Hindi maproseso ng kanyang isip ang nakikita. "Magandang umaga, Papa, Ate." Binitiwan ni Sinag ang mga salita na parang mga batong ibinabagsak sa isang tahimik na lawa. "Welcome to my office." Anong kalokohan to?" Unang nakabawi si Don Hilarion. Ang kanyang mukha ay namula sa galit. "Ikaw? Paanong?" Sa isang senyas ni Sinag, bumukas ang malaking screen sa likod niya. Lumitaw dito ang isang dokumento, ang Deed of Absolute Sale. Malinaw na nakasulat doon ang pangalan ng bumili. Sinagtala A. de Mayuga. "Ako ang mysterious investor." Pagpapatuloy ni Sinag, tumatayo at dahan-dahang lumalakad palapit sa kanila. "Ako ang hiraya. Ako ang bumili ng lahat ng pagkakautang ninyo. Ako ang nag-utos sa bangko na bawiin ang lahat ng ari-arian ninyo. Ako ang may-ari ng lahat ng nawala sa inyo. Bawat salitang ako
ay isang sampal. Bawat pag-amin ay isang patalim na sumasaksak sa kanilang mga puso. Pero bakit? Umiiyak na tanong ni Luningning. Kapatid mo kami. Pamilya mo kami. Pamilya? Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Sinag. Kailan niyo ako itinuring na pamilya? Noong pinupunit mo ang mga sketch ko, ate? O noong nilalagpasan mo lang ako na parang hangin, papa, dahil mas importante ang mga business partners mo? Humarap siya sa kanyang ama. Sa isang pindot sa remote, ang nasa screen ay napalitan. Mga bank statement, mga ebidensya ng paglilipat ng malalaking pera sa mga online casino accounts. O baka naman, noong unti-unti mong sinisira ang legasya ni Mama dahil sa pagsusugal mo, namutla si Don Hilarion. Ang kanyang sikretong matagal na niyang itinatago ay nakalantad na. Taksil! Sigaw niya. Pinalaki kita. Binigyan ng lahat. Ito ang isusukli mo sa akin. Binigyan ng lahat. Ganti ni Sinag. Ang kanyang boses ay biglang tumaas. Puno ng sakit at galit na naipon sa loob ng maraming taon. Kailanman hindi niyo ako binigyan ng respeto, ng pagkilala. Ang tanging nagbigay sa akin ng lahat ay si Mama. Ang puhunan ko sa imperyong ito ay ang perang ipinundar niya mula sa sarili niyang pawis dahil alam niyang balang araw, sisirain niyo ang lahat ng pinaghirapan niya. Isang matagal na katahimikan ang namayani. Sina Luningning at Don Hilarion ay kapwa na tigilan. Walang maisagot sa bigat ng katotohanan. Huminga ng malalim si Sinag. Ibinabalik ang kanyang kalmadong postura. Bumalik siya sa kanyang upuan. Muling naging reyna sa kanyang trono. Tinitigan niya ang 2 taong durog na durog sa kanyang harapan. Ililigtas ko ang legado, deklara niya. Dahil ito ang pamana ni Mama. At hindi ko hahayaang mamatay yon. Isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa mga mata ni Luningning. Ngunit agad itong pinatay ng mga sumunod na salita ni Sinag. Pero may mga kondisyon. Tumingin siya kay Luningning. Simula bukas, magtatrabaho ka, ate. Hindi dito, kundi bilang sales associate sa Bihis Diwa. Matututunan mong kumita ng pera sa paraang marangal. Matututunan mong pakitunguhan ang mga taong dati ay tinitingnan mo lang mula sa itaas. Pagkatapos, tumingin siya sa kanyang ama. At ikaw, Papa, magre-retiro ka. Tapos na ang panahon mo. Hindi mo na hawak ang pangalan ng Dimayuga. Ako na. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang desisyon ay pinal. At hindi na mababago. Ito ang bagong simula ninyo. Tanggapin niyo o manatili kayo sa wala. The choice is yours. Ang unang araw ni Luningning sa Bihis Diwa ay ang pinakamahabang araw sa kanyang buhay. Ang kanyang uniforme ay isang simpleng itim na blusa at pantalon, malayo sa mga designer clothes na dati niyang isinusuot. Ang kanyang trabaho ay magtupi ng mga damit, mag-ayos ng mga display, at ngitian ang bawat customer na papasok. Para sa isang babaeng sanay na pinagsisilbihan, ang pagsisilbi sa iba ay isang uri ng pagpapahirap. Sa unang ilang oras, ang bawat galaw niya ay puno ng pagkailang. Ang kanyang mga kamay, na sanay lang humawak sa mga mamahaling bag, ay hindi marunong magtupi ng t-shirt ng maayos. Ang kanyang nangiti ay pilit at hindi natural. Ang pinakamatinding pagsubok ay dumating nang pumasok ang isang grupo ng mga babae. Agad niyang nakilala ang mga ito. Sila ay mga dating miyembro ng kanyang social circle. Nakita niya ang gulat. Pagkatapos ay ang hindi maitagong pangungutya sa kanilang mga mata. Oh my gosh, Luningning, is that you? Tanong ng isa, ang boses ay tumutulo sa pekeng pakikiramay. Dito ka na pala nagtatrabaho ngayon? How? Quaint. Naramdaman ni Luningning ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Gusto niyang magtago. Gusto niyang tumakbo. Gusto niyang isigaw na hindi siya nababagay sa lugar na yon. Ngunit nang lumingon siya, nakita niya si Sinag na tahimik na nakamasid
mula sa opisina sa likod. Ang tingin nito ay hindi nang huhusga, ngunit isang paalala. Ito ang kondisyon. Ito ang kasunduan. Huminga siya ng malalim at nilunok ang kanyang pride. Yes, it's me. Sagot niya. Pilit na pinatatatag ang kanyang boses. Ako na ang namamahala rito. Welcome to Bihis Diwa. May maitutulong ba ako sa inyo? Ang mga babae ay halatang nabigla sa kanyang profesional na sagot. Nagtinginan sila, bumulong-bulungan, at pagkatapos ng ilang sandali ay lumabas din ng tindahan nang walang binili. Nang sila na lang ulit, napasandal si Luningning sa pader, nanginginig. Akala niya ay iinsultuhin siya ni Sinag, ngunit nanatili itong tahimik. Sa mga sumunod na araw, unti-unting nagbago ang pananaw ni Luningning. Nagsimula siyang makakita ng mga bagay na hindi niya napapansin noon. Nakilala niya ang mga regular customer, isang guro na nag-iipon para mabilhan ng bestida ang kanyang anak, isang call center agent na naghahanap ng damit para sa kanyang unang job interview. Nakarinig siya ng kanilang mga kwento, ng kanilang mga simpleng pangarap. Isang hapon, isang matandang babae ang pumasok. Hirap itong maghanap ng damit na babagay sa kanyang edad. Sa halip na mainip, ginamit ni Luningning ang kanyang natural na kaalaman sa fashion. Tinulungan niya itong pumili, mag-mix and match hanggang sa makita nito ang perpektong damit. Napakabait mo, iha, sabi ng matanda. Ang mga mata ay kumikinang sa tuwa. At napakagaling mong pumili. Maraming salamat. Ang simpleng pasasalamat na yon ay nagdulot ng isang kakaibang init sa dibdib ni Luningning. Isang pakiramdam na hindi pa niya naramdaman kahit kailan sa pagbili niya ng pinakamahal na alahas. Ito ay ang kasiyahan na nakukuha sa pagtulong sa iba. Kinagabihan, nang mag-isa na lang siya sa tindahan, may napansin siyang isang bagay sa ibabaw ng maliit na mesa kung saan siya nagpapahinga. Isang luma at makapal na talaarawan. Ang talaarawan ni Mama Amor. Nag-aalangan man, binuklat niya ito. Binasa niya ang bawat salita, ang bawat pangungusap. Nabasa niya ang tungkol sa pagmamahal ng kanilang ina sa talento ni Sinag. Nabasa niya ang sakit na naramdaman nito sa tuwing minamaliit niya ang kanyang kapatid. Nabasa niya ang tungkol sa lihim na pangarap nito na balang araw, silang dalawa ni Sinag ay magtutulungan. Umiyak si Luningning, hindi dahil sa awa sa sarili. Umiyak siya dahil sa pagsisisi. Sa kauna-unahang pagkakataon, naunawaan niya kung gaano kalaki ang kanyang pagkakamali. Naunawaan niya na ang kinang na matagal na niyang hinahanap sa mga material na bagay ay nasa tabi lang pala niya, sa talento ng kanyang kapatid na pilit niyang pinatay. Kinuha niya ang isang sketchpad at lapis na naiwan sa mesa. Nagsimula siyang mag-ayos ng display. Gamit ang kanyang sopistikadong panlasa, inayos niya ang mga damit sa bintana. Pinagsama-sama ang mga kulay at tela sa paraang mas naging kaakit-akit ang mga ito. Nang dumating si Sinag sa tindahan pagsapit ng gabi para magsara, natigilan ito sa nakita. Ang buong tindahan ay tila nagbago. Mas naging elegante at organisado. Nakita niya si Luningning na abala sa pag-aayos. Hindi lumingon si Luningning. Patuloy lang ito sa kanyang ginagawa. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, nagsalita ito. Ang boses ay mahina at halos pabulong. Maganda ang mga disenyo mo, Sinag. Huminto ito at sa wakas ay humarap sa kanyang kapatid. Sa mga mata nito, wala na ang inggit at kayabangan. Ang naroon na lang ay isang malalim na paghanga at pagsisisi. Noon pa man, lumipas ang 6 na buwan, ang pangalang Hiraya Di Mayuga Group ay naging isang puwersa sa mundo ng negosyo. Sa ilalim ng matalas na pamumuno ni Sinag, ang kumpanya ay hindi lang nakabangon, kundi mas lalo pang lumago. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay hindi makikita sa mga stock market charts o sa mga business headlines. Makikita ito sa loob ng isang maliit na butik, sa isang hindi gaanong sikat na kalye
sa Quezon City. Ang Bihis Diwa ay hindi na isang simpleng tindahan. Ito ay naging isang passion project para sa magkapatid. Si Luningning, gamit ang kanyang natural na talento sa marketing at visual merchandising, ay ginawa itong isang hidden gem. Dinadayo na ito ngayon ng mga fashion blogger at mga taong naghahanap ng mga disenyong may kalidad at puso. Isang hapon, abala ang magkapatid sa pagtingin sa mga bagong sample ng tela sa maliit na opisina sa likod ng tindahan. Masyadong makapal ang telang to para sa summer collection sinag, puna ni Luningning habang hinihimas ang isang piraso ng linen. Mas babagay siguro kung chiffon blend ang gagamitin natin. Good point, sagot ni Sinag. Nagmamarka sa kanyang notebook. I'll tell the supplier. Ano sa tingin mo ang magiging feedback ng mga kliyente natin sa bagong color palette? They will love it. I already posted a teaser on our Instagram page and the comments are going crazy. Nakangiting sabi ni Luningning, ang kanilang pag-uusap ay natural, professional, at puno ng respeto. Wala nang bahid ng tensyon, wala nang kompetisyon. Tanging isang hangarin, ang pagandahin ang legasiyang iniwan ng kanilang ina. Minsan, sa di kalayuan, isang pamilyar na anino ang mapapadaan sa tapat ng tindahan. Si Don Hilarion. Hindi ito pumapasok. Tumitigil lamang ito sa kabilang kalye. Tahimik na pinagmamasdan ang kanyang dalawang anak na nagtutulungan. Pagkatapos ng ilang minuto, ngingiti ito ng bahagya. Isang nangiting may halong pagsisisi at paghanga. Bago ito tuluyang maglalakad palayo. Ito ang kanyang paraan ng pagbisita, ang kanyang paraan ng pagpapakita ng suporta ng hindi nakakasagabal. Isang araw, habang nagkakape sila sa labas ng tindahan, lumapit si Kaylan Sandoval. May dala itong isang bouquet ng puting rosas. Para sa pinakamagaling kong kliyente, sabi niya, sabay abot nito kay Sinag. Hindi na ako ang kliyente mo, Kaylan. Partner na tayo ngayon. Natatawang sagot ni Sinag. Tinatanggap ang mga bulaklak. Sa bagay, sabi ni Kaylan, ang kanyang mga mata ay hindi maialis kay Sinag. Baka pwedeng sa susunod, hindi na tungkol sa trabaho ang pag-uusapan natin. Isang banayad na ngiti ang sumilay sa labi ni Sinag. Isang pahiwatig ng isang bagong kabanata na naghihintay na maisulat. Nang makaalis si Kaylan, tumabi si Luningning kay Sinag. Tumingin sila sa bagong signboard ng tindahan. Sa ilalim ng pangalang Bihis Diwa, may isang maliit na linya na idinagdag, by Sinagtala and Luningning. Alam mo, basag ni Luningning sa katahimikan. Na-realize ko, ang tunay na Luningning pala, hindi nakikita sa kinang ng alahas o sa tatak ng damit. Tumingin siya sa kanyang kapatid. Ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad. Nakikita pala yon sa ngiti ng isang taong natulungan mo, sa pagmamalaki na may nagawa kang isang bagay mula sa sarili mong pagsisikap. Tumango si Sinag. At ang tunay na hiraya, dagdag niya, ay hindi lang basta pag-abot sa sarili mong pangarap. Ito ay ang pagbuo ng pangarap, kasama ang mga taong pinakamahalaga sa iyo. Tumingin silang muli sa tindahan, sa legasiyang kanilang binubuhay at pinagyayaman. Ito ang tunay na legado ni Mama, bulong ni Sinag. Oo, sang-ayon ni Luningning, at sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng napakaraming taon, inakbayan niya ang kanyang nakababatang kapatid. Ito ang ating bagong legado. At sa ilalim ng papalubog na araw, ang dalawang magkapatid na minsang pinaghiwalay ng kayabangan at sakit ay nanatiling magkatabi, pinagbuklod ng pagpapatawad, respeto, at isang kinabukasang sila mismo ang humabi. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Sinagtala at Luningning. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na halaga ay hindi nasusukat sa anumang yaman o karangyaan,
kundi sa tibay ng puso, sa talinong gamitin ang sariling kakayahan, at sa tapang na magpatawad at magsimulang muli. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at sa pagsama ninyo sa amin sa bawat kabanata ng kanilang buhay. Ang kwentong ito ay isang paalala na lahat tayo ay may kanya-kanyang kinang na nakatago. Naghihintay lamang ng tamang panahon upang lumiwanag. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Anong aral ang pinakapumatak sa inyong puso? I-comment nyo lang po sa ibaba at ating pag-usapan. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button. I-share sa inyong mga kaibigan at kapamilya. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong aantig sa inyong mga puso. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli,